Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagbisita sa bahay ng aking lola ay magdadala sa akin sa isang paglalakbay na magbabago sa aking buhay. Nakakatindig balahibo ang lamig ng hangin nang makarating ako sa kanyang lumang bahay sa tabi ng bundok. Makaluma ang dating ng bahay, puno ng mga alaalang, tila nananatiling buhay sa bawat sulok. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang amoy ng kahapon, ang halimuyak ng mga antigong kasangkapan at mga alaala ng kasaysayan. Ang bahay ng aking lola ay puno ng mga bagay na may kanya-kanyang kwento, ngunit ang pinaka nakakaakit sa lahat ay ang malaking salamin sa kanyang sala. Ito ay isang antigong salamin na tila may sariling buhay, nakapaskil sa pader na humihigop ng liwanag ng buong silid. Maya, nandyan ka na pala. Bati ng aking lola na may ngiti sa kanyang mga mata. Halika't magpahinga ka muna. Habang nagkukwentuhan kami ng lola ko, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin. May kung anong humahatak sa akin patungo rito. Tumayo ako at lumapit upang tingnan ito ng mas malapitan. Ang aking refleksyon ay bumalik sa akin, ngunit may kakaiba rito. Ang aking mga mata, tila may sinasabi, tila may buhay na hindi ko mawari. Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng aking refleksyon, tila may ibang damdaming hindi ko nararamdaman. Bumilis ang tibok ng aking puso. Lola, bakit parang kakaiba ang salamin na ito? Tanong ko habang sinusuri ang aking refleksyon. Ah, ang salaming iyan ay may mahabang kasaysayan. Nakuha ko pa iyan sa aking lola. Sagot niya, puno ng pag-ingat sa kanyang tono. Sinasabing may kapangyarihan ng salamin na iyan. Nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi ng lola ko. Ngunit sa isang iglap, ang aking refleksyon ay lumabo at may ibang imaheng umapaw sa salamin. Isang mundo, misteryoso at kakaiba, ngunit pamilyar. Parang isang alaala na hindi ko maalala. Maya, anong nangyayari? Tanong ng lola ko nang makita ang aking nagulat na ekspresyon. Hindi ko po alam, lola. Parang may ibang mundo sa likod ng salamin. Sagot ko, habang hindi inaalis ang tingin sa lumulutang na imahe. Sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na gustong alamin ang misteryo sa likod ng salamin. Hinawakan ko ito, at sa isang iglap, ang buong paligid ay nagbago. Ang sala ng aking lola ay nawala at ako'y napunta sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang mundo na tila galing sa panaginip, ngunit puno ng realidad. Ang mga puno ay tila may sariling paghinga. Ang hangin ay may halimuyak ng mga hindi ko pa naamoy. At ang mga tao ay tila. Ako. Natigilan ako sa aking nakita. Sila ay ako, ngunit hindi ako. Ang kanilang mga galaw ay may ibang layunin. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga sikreto na tila gusto kong tuklasin. Ngunit paano? Biglang may narinig akong kaluskos mula sa likod. Ako'y napalingon at bumungad sa akin ang isang batang babae na may pagkatulad sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang titig. Maya, kailangan mong umalis. Hindi ligtas dito. Anya, may pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano siya kilala ang pangalan ko, ngunit ang kanyang babala ay pumukaw sa aking takot. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang pumailan lang. At ang mundo sa likod ng salamin ay nagdilim. Nang buksan ko ang pinto ng lumang bahay ng aking lola, naramdaman ko agad ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagbabalita ng kakaibang pangyayari. Sa gitna ng sala, nandoon ang malaking antigong salamin na siyang naging sentro ng aking pagtataka at pag-uusisa. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa salamin na yon. Pero sa tuwing ako'y nag-iisa at nakatitig dito, tila ba may ibang mundo sa likod nito na kumakaway sa akin. Nagpasya akong bumalik sa bahay na ito,
matapos ang ilang araw na pag-iisip. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nagiging totoo ang mga nakikita ko sa salamin. Ang mga imahe ng lugar na tila nasa ibang panahon, mga tao na hindi ko kilala, at mga kaganapan na para bang nangyayari sa ibang dimensyon. Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na kilabot sa akin. Sa aking muling pagbisita, dala ko ang aking determinasyon na tuklasin ang anuman ang misteryo sa likod ng salamin. Hinawakan ko ang gilid nito, umaasang may mararamdaman akong kakaiba. Subalit, nanatiling malamig at matigas ang salamin. Wala akong makapa na anumang kakaiba hanggang sa mapansin ko ang isang maliit na ukit sa ibabang bahagi nito na hindi ko dati napansin. Ito ay pamilyar na simbolo, isang simbolo na nakita ko sa mga lumang aklat ng alchemy na iniwan ng aking lola. Sinubukan kong alalahanin ang mga nabasa ko tungkol sa simbolo at biglang pumasok sa isip ko ang isang lumang kwento na minsang ikinuwento ni lola. Ayon sa kanya, ang salamin ay nagtatago ng isang portal patungo sa ibang mundo, ngunit kailangan ang tamang susi para mabuksan ito. At ang susi ay ang pagkakaroon ng dalisay na intensyon. Napabuntong hininga ako at sinubukang itutok ang aking isip sa isang bagay na dalisay. Naisip ko ang pagmamahal ko sa aking lola at ang kagustuhan kong malaman ang kanyang mga lihim upang maipagpatuloy ang kanyang mga pag-aaral. At sa aking pagninilay, unti-unting lumiwanag ang paligid ng salamin. Ang aking puso ay tila ba naglalakbay sa isang alon na hindi ko maipaliwanag hanggang sa maramdaman ko ang paghatak ng isang puwersa. Nang dumilat ako, nasa isang lugar ako na hindi ko kilala. Ang paligid ay puno ng makukulay na halaman at mga puno na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang mga tao sa paligid ay nakasuot ng kakaibang damit. Tila ba, mula sa ibang panahon. Isa sa kanila ay lumapit sa akin. Isang babaeng may mahabang buhok na tila ba kumikinang sa ilalim ng araw. Ikaw ba ang tagapagmana ng salamin? Tanong niya sa akin, na ikinagulat ko. Paano niya nalaman ang tungkol sa salamin? At bakit tila ba inaasahan na nila ang pagdating ko? Oo, pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sagot ko, habang sinusubukan kong hindi ipakita ang aking pagkabahala. Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik mo, sabi ng babae. Ang salamin ay hindi lamang isang portal, ngunit isang paraan upang magkaisa ang dalawang mundo. At ikaw ang napili upang ipagpatuloy ang misyon ng iyong lola. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko lubos maisip na ang simpleng salamin na iyon ay may ganitong kalalim na kahulugan. Sa bawat saglit na lumilipas, unti-unting bumubukas ang aking isipan sa posibilidad na ang lahat ng ito ay totoo. Ngunit paano ito nangyari? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ang iyong lola ay isa sa mga tagapag-ingat ng lihim ng dalawang mundo. Noong siya ay nabubuhay pa, siya ang namamahala sa pagpapanatili ng balanse sa ating mga mundo. Ngunit nang siya'y mawala, nagbago ang lahat. Ang iyong pagdating ay ang aming huling pag-asa. Habang nakikinig ako sa kanyang paliwanag, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila ba ipinapasa sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Ngunit paano ko magagawa ang lahat ng ito? Tanong ko, umaasang mayroon siyang sagot. Ang susi ay nasa iyong puso, sagot ng babae. Ang iyong dalisay na intensyon ang magbibigay sa iyo ng lakas upang makita ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man mabuo ang aking susunod na tanong, biglang nagbago ang paligid. Ang makukulay na tanawin ay unti-unting naglaho at ang lahat ay napalitan ng kadiliman. Isang malamig na hangin ang bumalot sa akin at bigla na lang ako napabalik sa loob ng bahay ng aking lola. Ang salamin ay naroon pa rin,
Ngunit sa pagkakataong ito, may mga basag na tila ba mga patunay ng mga nangyari. Ngunit sa gitna ng aking pagkalito, isang boses ang narinig ko mula sa salamin, isang pamilyar na boses na akin lamang naririnig sa mga alaala. Huwag kang matakot, ang lahat ay magsisimula pa lamang. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw, hindi ko pa rin maiwasang tumitig sa lumang salamin ng aking lola. Sa bawat pagtingin ko rito, lalo lang tumitindi ang kuryosidad sa ibang mundong nakikita ko sa likod nito. Isang mundong tila puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang humihila sa akin upang tuklasin ang sikreto nito. Isang gabi, habang ang ulan ay bumuhos na parang walang katapusan, naisip kong muli ang salamin. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila musika na nag-uudyok sa akin na bumangon mula sa aking kama at muling tumitig sa salamin. Sa paglapit ko, nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit sa likod nito, ang ibang realidad ay muling sumilip, isang kagubatan na tila puno ng hiwaga. Ang mga punong kahoy na naroon ay lumalakad at ang hangin ay tila naglalaman ng mga bulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Sa aking pagkatitig, bigla kong naalala ang kwento ng aking lola. Noong bata pa ako, madalas niyang ikwento ang tungkol sa isang sinaunang salamin na nagtatago ng ibang mundo. Sabi niya, ang salamin ay hindi basta-basta, kundi pinto patungo sa isang lugar kung saan ang mga pangarap at bangungot ay nagiging totoo. Noon ay hindi ko siya pinapaniwalaan, iniisip na isa lamang itong katang-isip. Ngunit ngayon, sa harap ng salamin, unti-unti kong nararamdaman ang katotohanan sa kanyang mga salita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman kong may malamig na hangin na nagmumula sa salamin, kahit na nakasara ang lahat ng bintana sa aking silid. Ang hangin ay tila may dalang mensahe, isang tawag mula sa ibang mundo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, ngunit ang aking puso ay tila nag-uudyok na sundan ang tawag na ito. Sa aking paghawak sa salamin, biglang nagbago ang lahat sa paligid ko. Ang aking silid ay unti-unting naglaho, at ang sarili ko ay nagising sa loob ng kagubatan na kanina ko lang nakita. Ang hangin dito ay sariwa, ngunit may dala itong kakaibang panginginig sa aking katawan. Ang mga puno ay mas mataas kaysa sa naalala ko, at ang mga daan ay tila walang hanggan. Habang naglalakad ako sa kagubatan, naririnig ko ang mga bulong ng mga nilalang na hindi ko maaninag. Sila ay tila nagmamasid, nararamdaman ko ang kanilang presensya, ngunit hindi ko makita. Tila isang laro ng tagu-taguan, ngunit alam ko na ako ang kanilang pinapanood. Bigla kong naalala ang sinabi ng lola ko na ang sinumang pumasok sa likod ng salamin ay hindi na muling makakabalik sa dati niyang mundo. Habang patuloy akong naglalakad, napansin ko ang isang maliit na liwanag sa di kalayuan. Ang liwanag na ito ay nagmumula sa isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang bahay ay tila luma na, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa akin patungo rito. Sa paglapit ko, naramdaman ko na ang mga nilalang na kanina ay nagmamasid ay lalong naging abala, ngunit hindi pa rin sila nagpapakita. Sa loob ng bahay, nakita ko ang isang lumang aklat na nakapatong sa isang mesa. Ang aklat ay tila puno ng mga simbolo at larawan ng iba't ibang mundo. Sa paghawak ko rito, biglang nagbukas ang pinto ng bahay at sa harap ko ay nakita ko ang isang babae, isang matandang babae, na may hawak na isang kahoy na baston. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim na hindi ko matukoy. "Sino ka?" tanong ko, bagamat ang aking boses ay tila bingi sa aking sariling pandinig. Ngumiti ang matanda at sa kanyang nangiti ay parang naalala ko ang aking lola. "Ako ay ang bantay ng salamin," sagot niya.
Matagal na kitang hinihintay. Bakit ako? Tanong ko. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang isang puwersa na nag-uudyok sa akin na tumingin sa salamin na nasa loob ng bahay. Sa pagtingin ko, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili, ngunit may pagbabago. Ang aking mata ay tila puno ng ibang liwanag, isang liwanag na hindi ko maipaliwanag. At sa likod ng refleksyon ko, nakita ko ang aking lola, nakangiti, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin palayo sa kagubatan, palayo sa bahay at palayo sa salamin. Ngunit bago pa man bumalik ang lahat sa dati, narinig ko ang bulong ng matandang babae. Ang iyong paglalakbay ay magsisimula pa lamang. At sa aking pagising, natagpuan ko ang sarili ko sa aking silid, ngunit ang salamin ay wala na sa harap ko. Ang kagubatan, ang bahay, ang matanda, lahat ay tila isang panaginip na naglaho. Ngunit alam kong hindi iyon basta panaginip. Sa aking puso, nararamdaman ko ang tawag ng ibang mundo at alam kong isang araw, kailangan kong bumalik upang tuklasin ang mga lihim na itinatago nito. Sa likod ng bawat salamin sa bahay ng aking lola ay may mundong tila hindi ko maipaliwanag. Sa simula, inakala kong ito'y bunga lamang ng aking malikot na imahinasyon, ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas malinaw ang mga detalye at mas nakakatakot ang aking natutuklasan. Sa bahagi 3, natuklasan ko ang isang lumang litrato ng aking lola, nakasama ang isang misteryosong lalaki. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Sa mundo ng salamin, tayo'y magkasama." Mula noon, hindi na ako mapakali sa pag-iisip tungkol sa mga salamin sa kanyang bahay. Ngayon, sa bahagi 4, sinimulan ko ang aking araw na puno ng pag-agam-agam. Habang umiinom ako ng kape, nakatanaw ako sa malaking salamin sa sala. Aking napansin na sa kabila ng normal na refleksyon, may mga detalye na hindi tugma sa totoong mundo. Sa salamin, ang mga halaman sa sulok ng kwarto ay tila mas lunti at mas buhay, at ang liwanag ay tila mas maliwanag kaysa sa dapat. Parang may sariling buhay ang mundo sa loob ng salamin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, napansin ko ang paggalaw sa loob ng salamin. Hindi ito ang pangkaraniwang paggalaw na dulot ng aking sariling kilos. May isang anino, isang presensya na tila kumikilos sa loob ng salamin. Sinubukan kong lapitan ito at sa aking paglapit, mas nagiging malinaw ang anyo nito. Isang babae, katulad ko, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang banta, ngunit may kung anong misteryo sa kanyang presensya. Habang nakatitig ako sa kanya, bigla siyang nagsalita. "Ikaw ay bahagi ng aming mundo, ngunit hindi mo pa nalalaman." Ang kanyang tinig ay parang musika, puno ng misteryo at pangako. "Sa mundo namin, lahat ng iyong kinakatakutan ay may kasagutan, ngunit kailangan mo kaming hanapin." Sa pagkarinig ko nito, nagkaroon ako ng matinding pagnanasa na malaman ang tungkol sa mundong iyon. Ano ang ibig niyang sabihin na bahagi ako ng kanilang mundo? Paano ko sila matatagpuan? Ang lahat ng ito'y tumatakbo sa aking isipan habang ang babae sa salamin ay unti-unting nawala, tila usok na naglaho sa hangin. Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Patuloy akong bumabalik sa sala, umaasang muling makikita ang babae. Kahit na ako'y natatakot, ang aking pagiging mausisa ay nag-uudyok sa akin na malaman ang katotohanan. Sinimulan kong pag-aralan ang bawat salamin sa bahay ng aking lola. Hinahanap ang mga palatandaan ng kanilang mundo. Sa bawat salamin, may kakaibang pananabik at takot. Isang umaga, habang naglilinis ako ng lumang kabinet, nakakita ako ng isang lumang libro na tila matagal nang nakatago. May pamagat itong "Ang mundo sa likod ng salamin,
isang paglalakbay. Ang libro ay puno ng mga kwento at mga detalye tungkol sa mga taong nakatawid sa mundo sa likod ng salamin. May mga panuntunan at babala, mga bagay na kailangan sundin upang makatawid ng ligtas. Isa sa mga panuntunan ay ang paghanap ng tiyak na salamin na nagsisilbing daan. Sa libro, nakasaad na ang salamin na may kakaibang marka sa sulok ay maaaring maging pintuan. Agad kong sinuri ang bawat salamin sa bahay at sa wakas, natagpuan ko ang isa sa kwarto ng aking lola. May maliit na marka ito na tila isang simbolo na hindi ko maipaliwanag. Habang tinitingnan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Parang may puwersang humihila sa akin. Sa kabila ng takot, nagpasya akong subukan ang sinasabi sa libro. Iniunat ko ang aking kamay patungo sa salamin at sa aking pagkagulat, ang aking kamay ay tila lumusot sa kabila. May malamig na hangin na dumaloy mula sa loob. Sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ng babae mula sa salamin. Malapit ka na, huwag kang matakot. Ang kanyang tinig ay tila nagbigay lakas sa akin. Ang lahat ay nagiging mas maliwanag at sa wakas, ginawa ko ang hakbang na iyon, ang paghakbang patungo sa mundo sa likod ng salamin. Ngunit sa aking pagpasok, hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan. Ang mundo sa likod ng salamin ay hindi ang mundong puno ng kasagutan sa aking mga katanungan. Sa halip, ito'y puno ng mga tanong na mas malalim pa kaysa sa aking inaasahan. Sa harap ko, nakatayo ang lalaki mula sa larawan ng aking lola, ang misteryosong lalaki na hindi ko kilala. Sa kanyang mga mata, may kaparehong ningning tulad ng sa babae. Ikaw ang aming hinihintay, wika niya, habang ang kanyang mga mata ay tumagos sa akin. Ngunit hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang aking paglalakbay sa mundo sa likod ng salamin ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Ano ang tunay na dahilan ng paglalakbay ko rito? Sino ang mga tao sa likod ng salamin? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang bumaha sa aking isipan at alam kong ang sagot ay hindi magiging madali. Pagpasok ko sa silid ni Lola, naramdaman ko agad ang kakaibang presensya. Ang salamin sa pader ay tila mas maliwanag kaysa dati at ang refleksyon ko ay nag-iiba-iba, parang may sariling buhay. Hindi ko maialis ang tingin ko rito, parang may magnetong humihila sa akin. Sa kabila ng takot, may bahagi ng pagkatao ko ang nag-uudyok na ipagpatuloy ang pag-usisa. Sa tuwing hinahawakan ko ang lumang, ukit-ukit na kahoy ng salamin, nararamdaman ko ang tila kuryenteng dumadaloy sa aking mga daliri. Ano ba talaga ang meron sa salamin na ito? Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong pigilan ang kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng pag-aalala, may bahagi sa akin na gustong tuklasin ang katotohanan. Nakita mo na ba ang mga sinasabi kong refleksyon? Tanong ni Lola habang nakaupo sa kanyang lumang silya. Nakatingin siya sa akin ng may malalim na pag-unawa. Parang alam niya kung ano ang nasa aking isip. Oo, Lola. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may ibang mundo sa likod ng salamin na ito. Sagot ko, habang pilit na iniintindi ang mga nangyari. Ang mga alaala ng mga nakaraang araw ay naglalaro sa aking isipan. Ang mga kakatuwang pangyayari, ang mga hindi maipaliwanag na refleksyon, at ang mga boses na tila nanggagaling sa loob ng salamin. May mga bagay na hindi mo pa nakikita, mga bagay na kailangang tuklasin. Sagot ni Lola na may misteryo sa kanyang tinig. Ang salamin na ito ay hindi pangkaraniwan. Isa itong tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Bumalik ang alaala ng unang pagkakataon na nakita ko ang ibang realidad. Isang mundo na puno ng kulay, mas maliwanag at mas buhay, ngunit puno rin ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita sa mundong ito. Parang panaginip
na hindi ko magising-gising. Ngunit sa likod ng kagandahan at kababalaghan, may nararamdaman akong panganib, isang babala, na hindi ko maipaliwanag. Lola, bakit ako ang nakakakita nito? Ano ang koneksyon ko sa mundo sa likod ng salamin? Tanong ko, umaasa sa kasagutan na magpapaliwanag sa lahat ng ito. May lahi tayo na tagapag-alaga ng salamin. Isa itong responsibilidad na ipinapasa sa bawat henerasyon, paliwanag ni Lola. Ngunit hindi lahat ay nakakakita. Ikaw ay pinili at hindi ko alam kung bakit. Habang dumadampi ang kanyang mga salita sa aking pandinig, ang salamin ay nagbago muli. Sa pagkakataong ito, hindi refleksyon ko ang aking nakita. Sa halip, isang imahe ng batang babae na nakasuot ng lumang damit na tila galing sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang bibig ay gumagalaw na parang may sinasabi, ngunit walang tunog na lumalabas. Lola, sino siya? Tanong ko habang pinagmamasdan ng misteryosong batang babae sa salamin. Siya ang unang tagapag-alaga ng salamin. Siya ang nagbukas ng daan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit naipit siya sa loob ng salamin. Sagot ni Lola. Siya ang babala na hindi mo dapat baliwalain. Ang mga nagbabantang panganib na hindi mo pa nakikita. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid at ang salamin ay tila lumalalim. Parang may puwang sa loob nito na nag-aanyaya sa akin na pumasok. Lola, ano ang dapat kong gawin? Tanong ko habang nagsisimulang magpanik. Dapat mong tuklasin ang katotohanan, ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mundo sa likod ng salamin ay puno ng ilusyon at panganib, babala ni Lola. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Habang tinititigan ko ang salamin, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid ko. Parang may puwersang humihila sa akin, papasok sa salamin. Sinubukan kong labanan ito, ngunit tila mas malakas ang puwersa. Ang huling nakita ko ay ang mga mata ng batang babae na puno ng pakiusap, at ang kamay ko ay unti-unting nawawala sa ibabaw ng salamin. Lola! Sigaw ko bago tuluyang pumasok sa loob ng salamin, sa mundo na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa loob ng salamin, ang mundo ay nakabaligtad at ang mga bagay ay hindi na ayon sa pagkakaalam ko. Ang mga nilalang na dati, refleksyon lang ay ngayon ay totoo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pag-usisa at pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ko ang presensya ng batang babae. Parang siya ang gabay ko sa hindi pamilyar na mundong ito. Ngunit sa likod ng kanyang hangiti, nararamdaman ko ang isang lihim, isang bagay na hindi niya sinasabi. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang kanyang pag-uusap ay hindi basta-basta. Siya ay may hawak na susi sa isang misteryo na hindi ko palubos, na nauunawaan. Isang paglalakbay na puno ng panganib at pagsubok. At sa likod ng salamin, ang mundo ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga hindi pa natutuklasang hiwaga. Habang naglalakad ako sa landas ng hindi pamilyar na mundo, narinig ko ang kanyang boses. Ika'y mag-ingat. Ang lahat ay hindi ayon sa nakikita. At sa sandaling iyon, alam kong nasa isang paglalakbay ako, na puno ng mga tanong na kailangang sagutin. Nagsimula ang lahat ng matanto ko ang kakaibang kinang ng lumang salamin sa silid ng aking lola. Noong una, inakala ko'y simpleng pagod lamang ang aking nararamdaman sa araw-araw na pagbisita sa kanya. Ngunit nang masdan ko ang aking refleksyon, tila ba may ibang mundo sa likod nito. Isang mundo na puno ng hiwaga at misteryo. Isang araw, nagising akong may kakaibang pakiramdam. May bumubulong sa aking isipan na dapat kong balikan ang salamin. Nang makarating ako sa bahay ng aking lola, hindi ko na napigilang hindi tumungo agad sa lumang aparador kung saan naroon ang salamin. Ang silid
ay tila nababalutan ng alikabok ng nakaraan, ngunit ang salamin ay kuminang na parang bago. Habang tinititigan ko ang refleksyon ko, napansin ko ang pagbabago sa paligid ng imahe sa salamin. Ang dingding sa likod ko ay naglaho at napalitan ng isang kagubatan na puno ng mga punong hindi ko pa kailanman nakita. Ang hangin ay malamig at sariwa at ang liwanag ng araw ay naglalaro sa mga dahon. Ang mundo sa likod ng salamin ay tila ba isang perpektong bersyon ng realidad, ngunit alam kong may hindi tama. Naramdaman ko ang isang malakas na hatak mula sa salamin. Parang may humihila sa akin papasok. Sa sandaling iyon, isang matinding kuryosidad ang nanaig sa akin. Hindi ko na nagawang pigilan ang aking sarili at hinayaan ang hatak na iyon na dalhin ako sa kabilang panig. Pagpasok ko sa mundo sa likod ng salamin, bumungad sa akin ang isang kakaibang tanawin. Ang lahat ay mas matingkad, mas buhay. Sa harapan ko, may isang landas na tila ba nag-aanyaya sa aking lakbayin ito. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga huni ng ibon at ang mga kaluskos ng mga nilalang sa paligid. Ngunit may kung anong bumabagabag sa akin. Isang pakiramdam na may nagmamasid. Hindi nagtagal. Nakarating ako sa isang maliit na kubo na napalilibutan ng mga rosas na asul. Ang kubo ay tila inaalagaan ng maganda at ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Sa pagpasok ko, bumungad ang isang matandang babae na hindi ko kilala, ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. "Ako si Althea," sabi niya. Ang boses niya ay malambing, ngunit puno ng awtoridad. "Matagal na kitang hinihintay." "Naghihintay? Para sa akin?" Tanong ko, puno ng pagtataka. "Oo," sagot niya. "Ikaw ang may taglay ng kakayahang makita ang aming mundo. At ikaw ang susi upang maibalik ang balanse sa pagitan ng ating mga dimensyon." Habang nagsasalita siya, napansin ko ang isang makintab na pendulum na nakasabit sa kanyang leeg. Ang pendulum na iyon ay tila ba kumikislap ng liwanag na kakaiba sa lahat ng aking nakita. "Ngunit paano?" tanong ko, puno ng pagkalito. "May mga puwersang nagtatangkang sirain ang ating mundo," patuloy niya. "Ikaw lamang ang makakahanap ng susi upang mabawi ang ating kapayapaan. Ang susi ay nasa puso ng kagubatan, ngunit hindi ito magiging madaling hanapin." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila bumagsak sa aking balikat. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong lakas ang nagmumula sa kalooban ko. Alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa, ngunit handa akong subukan. Nagsimula akong maglakbay palayo sa kubo, pabalik sa landas na pinagmulan ko. Ngunit sa paglalakad ko, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas madilim at ang hangin ay nagiging mabigat. Nang marating ko ang isang malawak na clearing, napansin ko ang isang grupo ng mga nilalang na tila nagkukubli sa dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kadiliman at alam kong hindi sila mga kaibigan. Sa gitna ng clearing, may isang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay may isang lumang susi na tila gawa sa purong liwanag. Ngunit bago ko pa man ito maabot, isang malakas na boses ang narinig ko mula sa likuran. "Hindi mo makukuha ang susi." Sigaw ng boses at paglingon ko, isang figura ang bumungad sa akin, ang aking refleksyon mula sa salamin, ngunit puno ng galit at puot. Nanginig ako sa nakita. Alam kong ang mundo sa likod ng salamin ay puno ng hiwaga, ngunit hindi ko inaasahan ng ganitong klaseng pagtataksil. Habang ang figura ay lumalapit, naramdaman ko ang takot at kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong ipaglaban ang hinahanap namin ni Althea. Ang susi na siyang makapagbabalik ng balanse sa aming mga mundo. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang katotohanan.
Ang mundo sa likod ng salamin ay hindi lamang refleksyon ng ating realidad. Ito ay bahagi ng ating mga sarili na hindi natin kayang itago. Ngunit ang tanong ay, paano ko ito haharapin? Sa tuwing tititig ako sa salamin ng lola, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang tunay na layunin nito. Hindi na ito basta ordinaryong salamin na nagbabalik ng aking refleksyon. Sa halip, ito ay tila isang portal patungo sa isang mundo na hindi ko lubos na nauunawaan. Sa likod ng salamin, may mga tanawin na hindi ko pa nakita, mga tao na hindi ko pa nakikilala, at mga pangyayari na tila hindi ka panipaniwala. Sa aking pagkakaalam, ang mundo sa likod ng salamin ay may sariling buhay. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto ng lola, naramdaman ko na may kakaibang init na nagmumula sa salamin. Para itong humihinga, nagbabanta na may ipapakita sa akin. Dahan-dahan akong lumapit at sa pagdampi ng aking palad, sa malamig na ibabaw nito, isang liwanag ang bumalot sa akin. Para akong hinigop papasok sa isang bagong dimensyon. Sa pagmulat ng aking mga mata, ako'y nasa isang kagubatan na puno ng mga puno at halaman na may kakaibang hitsura. Ang mga dahon ay kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Sa likuran ng mga puno, may naririnig akong bulong, tila mga boses na tumatawag sa akin. Ang hangin ay puno ng misteryo. Bawat hakbang ko ay nagdadala sa akin sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Sa unang tingin, para itong bahay ng mga diwata, ngunit sa paglapit ko, napansin ko ang mga simbolo sa dingding nito na tila mga sinaunang sulat. Nag-aatubili akong pumasok, ngunit ang pintuan ay kusang bumukas at tila iniimbitahan ako. Sa loob, naroon ang isang mesa na puno ng mga lumang aklat at kagamitan. Lahat ay may kakaiba at misteryosong aura. Sa isang sulok, may isang larawan ng isang babae na may hawig sa akin. Ngunit hindi ko siya kilala. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang pangalang Amara. Ang pangalan ay tila may kahulugan na hindi ko pa natutuklasan. Habang iniisip ko ang koneksyon ko kay Amara, may narinig akong mga yapak sa likuran ko. Paglingon ko, naroon ang isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at maamo ang mukha. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Ako si Elias, ang tagapag-alaga ng mundong ito." Nagulat ako sa kanyang biglaang pagdating, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. "Ano ang lugar na ito?" tanong ko sa kanya. "Ang mundo sa likod ng salamin ay isang bahagi ng iyong pinagmulan," sagot niya. "Ikaw ay may koneksyon sa mundong ito na matagal nang nakatago." Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang kanyang mga sinabi. Nagpumilit akong alamin ang tungkol kay Amara. "Sino si Amara?" tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-uusisa. Si Elias ay tumingin sa akin ng may pag-unawa. "Si Amara ay ang iyong lola. Siya ang unang nakakita sa potensyal ng salamin. Siya ang nagbigay buhay sa mundong ito." Nabigla ako sa kanyang revelasyon. Ang lola ko ay may lihim na hindi ko inaasahan. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ko, puno ng pagkalito. Siya ay naghintay ng tamang panahon at tamang tao na makakaunawa sa kanyang ginawa, sagot ni Elias. At ikaw na ang tamang tao. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Alam ko na kailangan kong alamin ang layunin ng mundo sa likod ng salamin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang isang malakas na ingay tila mula sa labas ng bahay. Nagmamadali akong lumabas at sa aking pagtingin, nakita ko ang isang pulutong ng mga taong nagtitipon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Bawat isa ay may hawak na salamin. Ang kanilang mga refleksyon ay hindi katulad ng kanilang hitsura sa totoong mundo. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling hiwaga.
Sila ay nagtipon upang ipakita sa akin ang isang katotohanan na hindi ko pa natutuklasan. Sa kanilang mga salamin, nakita ko ang iba't ibang bahagi ng aking buhay. Mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Lahat ay konektado sa akin, kay Amara, at sa mundo sa likod ng salamin. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ko na ako ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang salamin ay hindi lamang isang portal, kundi isang susi sa pag-unawa sa aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng pagtuklas na iyon, isang boses ang bumulong sa aking isip, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mundo sa likod ng salamin ay may lihim pang hindi ko natutuklasan. At sa aking pagbalik sa totoong mundo, ang salamin ay nagpakita ng isang bagong refleksyon. Isang refleksyon kung saan ako ay hindi nag-iisa. Tila isang bagong kabanata ang nagbubukas, puno ng misteryo at hiwaga. At alam kong ang susunod na hakbang ay magdadala sa akin sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagkatuklas sa pagitan ng lawam ng kanang dalawang mundo na tila magkaibang realidad, ngunit may isang kahulugan. Hindi ko akalaing ang simpleng salamin ng aking lola ang magiging susi sa isang mundo na tila mas misteryoso at kabigha-bighani kaysa sa kahit anong kwento ng mga diwata. Mula nang matuklasan ko ang kakayahang ito, ang aking mga gabi ay puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Ngunit higit sa lahat, puno ng pagnanasa na mas maunawaan kung ano nga ba ang misteryo sa likod ng salamin. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa harap ng salamin, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula mula sa likod nito. Ang liwanag na iyon ay tila humihikayat sa akin na muling sumilip sa kabila. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Parang may magneto na humihila sa akin papalapit. Kaya't dahan-dahan kong inilapat ang aking kamay sa malamig na ibabaw ng salamin. Sa pagdampi ng aking palad, naramdaman ko ang pamilyar na pakiramdam ng pagpasok sa ibang dimensyon. Ang mundo sa likod ng salamin ay hindi ka panipaniwala sa kanyang kagandahan. Naroon ang mga puno na tila gawa sa kristal at ang hangin ay puno ng pabango ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa mundong aking kinalakhan. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, alam kong may higit pa sa likod ng panlabas na anyo. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga nilalang na hindi ko maaninag. Mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa napadpad ako sa isang maliit na kubo na tila nagkukubli sa kakahuyan. Ang kubo ay yari sa kahoy na may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko pa nakikita. Sa loob nito, isang lola ang nakaupo sa isang lumang silya, nakangiti habang nakatingin sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at sa kabila ng kanyang anyo, may kapayapaan sa kanyang presensya. Matagal na kitang hinihintay, wika ng lola na ikinagulat ko. Paano niya nalaman na darating ako? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit ikinukubli ang aking pagkalito. Ang mundo sa likod ng salamin ay may lihim na dapat mong malaman. Tugon niya. Ngunit hindi ito basta-basta lumilitaw sa kahit kanino. Kailangan mong buksan ang iyong puso upang maunawaan ang tunay na kalikasan nito. Habang siya'y nagsasalita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi na tila may mas malalim pang kahulugan na nakatago sa kanyang mga salita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa na ako lamang ang makakagawa ng pagbabago sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang iglap, ang kubo ay napuno ng liwanag at nakita ko ang mga imahe na tila mga alaala na dumaraan sa aking paligid. Mga larawan ng aking lola, mga sandali ng ligaya at lungkot na aming pinagsaluhan. Sa bawat alaala, nararamdaman ko ang koneksyon sa pagitan ng aming mundo at ng mundo sa likod ng salamin. Ang salamin,
ay tila naging tulay ng mga alaala, isang daan kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo. Ngunit sa gitna ng mga alaala, may isang bagay na tila hindi tama. Isang larawan ng aking lola, ngunit hindi siya ang lola na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at sa likod niya, isang halimaw na hindi ko maaninag. Ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng kilabot sa aking katawan. May panganib, bulong ng lola mula sa kubo. Ang halimaw na iyon ay nagtatago sa likod ng magagandang anyo ng mundong ito. Kailangan mong malaman kung sino ang tunay mong kalaban. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na aking dala. Sa pagbalik ko sa aking mundo, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Ang salamin ay hindi na lamang isang bagay na nagsasalamin ng aking anyo. Ito ay naging daan sa isang labanan na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Bago ako tuluyang bumalik sa harap ng salamin, narinig ko ang bulong ng lola. Ang susi ay nasa iyong puso. Hanapin mo ito bago pa huli ang lahat. Sa pagbalik sa aming tahanan, ang salamin ay tila naging ordinaryo muli, ngunit alam kong may lihim itong itinatago. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang dating ako. Ang hamon ay nasa aking harapan at alam kong hindi ko ito matatakasan. Sa likod ng salamin, naroon ang mga tanong na kailangan kong sagutin, mga lihim na dapat kong tuklasin. Ang kwento sa likod ng salamin ay hindi patapos. Sa kabila ng takot, isang bagay ang sigurado. Ang laban ay hindi ko maiiwasan at ang twist ng aking kapalaran ay nasa aking mga kamay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang kakaibang pagigting sa hangin tuwing nakatitig ako sa salamin ng aking lola. Isang matandang salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang silid, na tila puno ng mga alaala at lihim ng nakaraan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tuwing magninilay ako doon, nakikita ko ang ibang mundo, isang mundong malayo sa karaniwan kong nakasanayan. Isang umagang makulimlim, habang ang mga ulap ay nagbabantang bumuhos ng ulan, nakatayo ako sa harap ng salamin. Ang silid ay tila nababalot ng malamlam na liwanag at ang bawat tunog ay nagiging alingawngaw sa aking isipan. Sa aking pagtingin, parang may anino sa likod ng aking refleksyon. Isang anino na hindi akin. Ang kutob ko'y may ibang nilalang na nakasilip sa akin mula sa kabila. Bakit ka nandito? Bulong ng aking isipan habang ang aking puso'y kumakabog sa kaba. Sa mga nakalipas na araw, marami akong natutunan sa mundo sa likod ng salamin. Ang mga puno roon ay mas matatayog, ang mga ulap ay mas makulay, at ang mga tao'y may kakaibang ningning sa kanilang mga mata. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa matukoy. Isang bagay na tila nagtatago sa likod ng bawat ngiti at bawat galaw. Isang kakaibang karanasan ang aking naramdaman noong isang gabi sa aking pagbalik sa silid ng aking lola habang ang salamin ay tila kumikislap sa dilim. Narinig ko ang boses na tumatawag sa akin mula sa kabila. Halika, ang sabi ng boses na puno ng lambing, ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang boses na iyon ay parang kilala ko na. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, may kakaibang pakiramdam akong sinasalubong. Para bang may puwersang humihila sa akin papunta sa kabila. Ang aking kamay, na tila may sariling pag-iisip, ay unti-unting itinataas hanggang sa ang aking mga daliri ay dumikit sa malamig na salamin. Sa aking paghipo, ang salamin ay biglang kumislap, isang liwanag na pumuno sa buong silid na nagdala sa akin sa ibang dimensyon. Sa kabila, naroon ako sa isang lugar na puno ng mga kulay at liwanag, ngunit ang lahat ay tahimik. Ang mundo sa likod ng salamin ay tila isang engkanto
na puno ng mga di maipaliwanag na tanawin. Ang mga puno ay may mga bulaklak na kumikinang sa dilim at ang hangin ay puno ng mga samyo na hindi ko pa nararanasan. Sa gitna ng kagandahang ito, naroon ang isang batang babae. Siya ay nakatayo sa gitna ng parang nakatingin sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw nga, ang sabi niya na tila puno ng kasiyahan. Matagal na kitang hinihintay, paumanhin, ang sagot ko na puno ng pagkalito. Sino ka? Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lungkot. Ako ay ikaw sa mundong ito, ang sabi niya. Minsan, kailangan mong harapin ang iyong mga takot upang makilala ang sarili mo. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng kapanatagan sa aking puso. Sa likod ng kanyang nanggiti, naramdaman ko ang koneksyon. Isang koneksyon na higit pa sa pisikal na anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala ng isang buhay na hindi ko pa nararanasan, ng mga pangarap na tila hindi ko pa natutupad. May kailangan kang malaman. Ang sabi niya, habang ang hangin sa paligid namin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang mundo mo ay may lihim at ang salamin ang susi. Sa kanyang mga salita, biglang may pumasok na imahe sa aking isipan. Isang imahe ng isang tao na pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung sino. Ang kanyang mukha ay puno ng misteryo at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa likod ng kanyang anyo, naroon ang salamin na tila puno ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Mag-ingat ka, ang sabi ng batang babae bago siya biglang naglaho. Na iniwan akong mag-isa sa gitna ng mundo sa likod ng salamin. Sa aking pagbalik sa harap ng salamin, muling bumalik ang liwanag at naramdaman ko ang malamig na hangin ng aking mundo. Tumayo ako na puno ng pag-aalala at pagkalito. Ang kanyang mga huling salita ay nag-iwan ng marka sa aking isipan. Ang salamin ay may lihim at ito ang susi. Sa aking pagtingin sa salamin, naroon ang aking refleksyon, ngunit sa likod ng aking mga mata, may nagtatagong misteryo na naghihintay na matuklasan. Ang mundo sa likod ng salamin ay totoo, at sa aking paglalakbay, alam kong marami pa akong matutuklasan. Ngunit sa dulo ng pagbabalik, isang bagay ang bumabalot sa akin, isang bagay na maaring magbago ng lahat. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang nakatitig sa salamin. Sa kabila nito, hindi ko mapigilan ang aking sarili na muling sumilip sa kabila, sa mundo kung saan tila nagkukubli ang mga lihim na matagal ko nang hinahanap. Ang salamin ng aking lola ay hindi isang ordinaryong salamin. Sa tuwing tinitingnan ko ito, may kakaibang puwersa na humihila sa akin, tila naglalayong ipakita ang ibang realidad na puno ng hiwaga at panganib. Mula nang mapansin ko ang salamin na ito, hindi ko na magawang bumitaw. Hindi ako makatulog ng mahimbing sa gabi. Palaging naguguluhan, palaging nag-aalala. Ang mundo sa likod ng salamin ay tila isang aklat na puno ng mga pahina ng kwento na hindi ko pa nababasa. Ang mga imahe sa salamin ay nagbabago, mga anino ng mga taong hindi ko kilala, mga lugar na hindi ko pa nararating, at mga pangyayaring tila hindi ko maipaliwanag. Isang umaga, habang nagmumuni-muni sa harap ng salamin, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na dumampi sa aking balat. Ang lamig na iyon ay tila lumusot mula sa salamin at nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pangamba. Nang tingnan ko ang aking refleksyon, hindi na ako ang nakikita ko. Isa itong ibang tao, isang babaeng may mahahabang buhok na tila inaabot ako, nananabik na ipahayag ang kanyang kwento. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ko, ngunit walang sagot. Ang kanyang mata ay puno ng pighati, tila may nais siyang ipahiwatig na hindi ko maintindihan. Sa likod niya,
May isang malaking pinto na yari sa kahoy na unti-unting bumukas. Sa kabila nito ay may isang mundo na hindi ko pa nakikita, puno ng mga kulay at tunog na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa akin sa puntong iyon, ngunit para akong hinihigop patungo sa pinto. Napapikit ako ng saglit at nang imulat ko ang aking mga mata, naroroon na ako sa ibang mundo, ang mundo sa likod ng salamin. Ang paligid ay puno ng mga puno na may kakaibang hugis at mga bulaklak na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng isang hindi kilalang araw. Naririnig ko ang awit ng hangin, tila isang musika na nagmumula sa kalikasan mismo. Sa isang iglap, lumitaw ang babaeng nakita ko sa salamin. Siya ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kalungkutan. Sa wakas, narito ka na. Sambit niya. Ang kanyang tinig ay isang bulong na tila dumadaloy sa hangin. Nasaan ako? Tanong ko, habol ang aking hininga. Ang mundo ay tila umiikot, ang mga kulay ay nagbabago, at ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ikaw ay nasa mundo kung saan lahat ng hindi mo pa nakikita ay nagiging totoo. Ang mundo kung saan ang iyong mga pangarap ay nagiging realidad, ngunit may kapalit. Sagot niya, habang itinuro ang isang landas na puno ng mga kakaibang halaman. Anong kapalit? Tanong ko muli, ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. Bawat pangarap na natutupad ay may katumbas na alaala na mawawala. Sagot niya. At ikaw, bilang tagapangalaga ng salamin, ay may kakayahan na pumili. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang mundo sa likod ng salamin ay puno ng pangako, ngunit ang kapalit nito ay tila napakalaki. Ang mga alaala ko, ang mga alaala ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, ng lahat ng mahalaga sa akin, ay mawawala kapalit ng isang pangarap na hindi ko pa nakikita. Nagsimula akong maglakad, kasunod ang babaeng may mahahabang buhok. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ang landas ay tila walang katapusan. At sa dulo nito ay isang malaking salamin, kahawig ng sa aking lola. Ano ang iyong pipiliin? Tanong ng babae. Ang kanyang tinig ay tila nag-echo sa paligid. Muli kong tinitigan ng salamin. Sa kabila nito ay ang aking mundo, ang aking tunay na realidad. Ngunit ang mundo sa likod ng salamin ay puno ng mga pangarap na hindi ko pa nararanasan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang puwersa na humihila sa akin, pabalik sa realidad. Ngunit ang babae ay nanatiling nakatitig sa akin. Tila inaantay ang aking desisyon. At doon ko narinig ang isang tinig na hindi ko pa naririnig, nagmumula sa loob ng salamin. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang bawat pangarap ay may kapalit, ngunit ang bawat alaala ay may halaga. Bigla kong naramdaman ng isang kakaibang puwersa na nagtulak sa akin palayo sa salamin. Nawalan ako ng balanse. At sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili ko na nakahandusay sa sahig ng silid ng aking lola. Ang salamin ay naroon pa rin, ngunit ang babaeng nakita ko ay nawala na. Ang mundo sa likod ng salamin ay naglaho, ngunit ang misteryo nito ay nanatiling buo. Habang bumabangon ako, narinig ko ang isang pagkaluskos mula sa sulok ng silid. Nang tingnan ko ito, isang piraso ng papel ang nakalapag sa sahig, tila nagmumula sa loob ng salamin. Sa papel na iyon ay nakasulat ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ang susunod na hakbang ay sa'yo. Piliin mo kung anong mundo ang nais mong maging totoo. Ang twist na ito ang nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Ang kapalaran ko ay nasa aking mga kamay. Ngunit, handa ba akong isakripisyo ang nakaraan para sa isang hinaharap na puno ng pangarap?